Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Sa katatapos na Pasidungog 2025, nanawagan si Vice President Inday Sara Duterte sa mga Pilipino na mas mahalin natin ang Pilipinas. Ang rason sa likod ng panawagang ito, alamin natin sa ulat ni Brian Latasa. Nakasentro sa kwento ng pagbangon at pag-asa ang ikatlong pasidungog ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na inilunsad sa Davao City ngayong buwan. Sa nasabing aktibidad, pinarangalan ng OVP ang nasa 1,142 partners, kabilang narito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, organisasyong pansibiko, mga individual at marami pang iba. Sa mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte, pinasalamatan niya ang kontribusyon ng kanilang managing katuwang na hindi bumitaw sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa kabila ng mga pagsubok. To our partners from key government institutions, thank you for working with us to implement programs, deliver services, and respond to the needs of underserved Filipinos. The successful rollout of our programs and projects would not have been possible without the over 1,000 strong partners that helped us further advance the well-being of our nation. Sa pamamagitan ng pinag-isang pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor, at mga organisasyong pangsibiko, ay makakamit natin ang ating mithiin na maibsan ang paghihirap ng kapwa nating Pilipino. Sa kabila ng mga limitasyong pinansyal, balakid at pagsubok, patuloy nating pagtibayin at palawakin ang mga ugnayang ito tungo sa pagbuo ng bayan na may iisang adhikaing makatulong at makapagbigay suporta, lalong-lalo na sa mga kapos at nangangailangan. Nanawagan din si Inday Sara sa lahat na mas mahalin ang Pilipinas. Ngayong taon, inaanyayahan ko kayong mas mahalin pa natin ang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas dahil ito ay hindi lamang tahanan ng bawat Pilipino, kundi santuaryo ng ating mga pangarap. Mahalin natin ang Pilipinas dahil tayo ay iisa. Magkaiba man ang ating mga pinanggagalingan, tayo naman ay may parehong mithiin. Kapayapaan, kaunlaran, at katarungan. Mahalin natin ang Pilipinas dahil ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago sa pamamagitan ng tunay na malasakit, matibay na paninindigan at matapang na pagkilos para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Saad pa ng Vice Presidente, magpapatuloy ang mga programa, proyekto at inisyatiba ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Patuloy pa rin ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Nawala lang yung medical and burial assistance at nawala yung pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Pero lahat ng iba pang mga proyekto kung nakikita nyo ay tutuloy pa rin sila. In fact, sa aming 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 matapos 1 million. Kung nakikita nyo kanina, approximately nasa 800,000 na tayo. So expectation namin ay matatapos natin ngayong taon ang 1 million trees para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating mga partners. At ang usapan na lang namin ay itutuloy pa rin namin yung tree planting beyond
sa target namin na 1,000,000 puno. Mula po dito sa Davao City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.